Nagbukas ang pelikula noong Pebrero taong 1979 sa isang pabrika ng bakal sa Lillian, Ohio. Si Elizabeth Lam, isa sa mga empleyado, ay kalunos-lunos na namatay sa isang aksidente. Ang kanyang pagpanaw ay nakaapekto sa buong komunidad, lalo na ang kanyang asawang si Deputy Jackson at ang kanilang anak na si Joe. Ang eksena ay lumipat sa kawawang bata na nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang ina. Naglalaro siya sa paborito niyang swing sa labas mismo ng kanilang bahay. Sa sandaling iyon, huminto ang kotse ni Louis Dinard sa harap ng beranda. Isa siya sa mga empleyadong nagtatrabaho sa pabrika ng bakal kasama si Elizabeth. Bakas sa mukha ang matinding konsensya, pumasok si Louis sa loob ng bahay at sinubukang makipag-usap kay Jackson. Gayunpaman, sapilitang pinaalis siya ng huli at isinakay sa kotse ng pulis. Fast forward sa 4 na buwan, iba na ang lugar at si Joe ay nasa sabik na inaabangan ng bakasyon ngayong tag-init. Plano niyang tulungan ng matalik na kaibigan na si Charles na gumawa ng Super 8 na pelikula para sa paparating na festival. Ang pelikula ay tungkol sa zombie apocalypse at ang bida ay isang detective na nag-iimbestiga sa sunod-sunod na mga insidente ng zombie na konektado sa kumpanyang pinangalan ng Romero Chemicals. Ipinahayag ni Charles na itinalaga niya si Alice Dinard bilang pangunahing babae. Siya ay walang iba kundi ang anak na babae ni Louis at ang pinakasikat na babae sa paaralan. Nagliwanag ang mukha ni Joe nang marinig niya ang pangalan ni Alice dahil malaki ang paghanga niya sa babae. Nang gabing iyon, nakipagkita sina Joe at Charles sa iba pa nilang pangkat, sina Carrie, Preston, at Martin. Habang pinag-uusapan ng mga lalaki ang kanilang karaniwang gawain, dumating si Alice sakay ng kotse ng kanyang ama. Sa una ay tumanggi siyang papasukin si Joe dahil anak ito ng kinatawang opisyal at wala siyang lisensya sa pagmamaneho. Ngunit nang mangako siya na hindi siya magsusumbong sa kanyang ama, hinayaan siya nitong umupo sa likurang upuan. Pagkatapos ay tumungo ang grupo sa Lillian Train Station, kung saan plano ni Charles na kunan ang eksena na nagtatampok kay Martin at Alice. Alinsunod sa script, kailangan niyang kumbinsihin si Charles na umalis sa bayan dahil sa zombie outbreak. Di nagtagal ay nagsimula ang paggawa ng pelikula at si Alice ay nadala sa kanyang papel at nagsimulang umiyak. Ilang saglit pa, narinig nila ang dumadagundong na tunog ng paparating na tren at ito ay nagpasabik kay Charles. Nagpasya siyang gamitin ang train shot para mapahusay ang production value ng kanyang pelikula. Ipinagpatuloy ng grupo ang paggawa ng pelikula at sa sandaling nito, napansin ni Joe ang isang puting sasakyan na papalapit sa riles. Bago niya mabigyan ng babala ang iba tungkol dito, bumangga ang sasakyan sa tren na nagresulta sa isang napakalaking pagkadiskaril. Isang pagsabog ang naganap at nagkalat ang mga kompartamento sa paligid. Samantala, ni-record ng Super 8 camera ni Charles ang lahat kasama ang pag-crash at ang mga sumunod na kakaibang pangyayari. Sa gitna ng kaguluhan, nakarinig si Joe ng malakas na kabog mula sa isa sa mga kompartamento ng tren. Natuklasan din ng grupo ang mga kakaibang puting cube na nakakalat sa nasirang truck. Kinuha ni Joe ang isa sa mga cube, itinago ito sa loob ng kanyang bulsa, at sumama sa mga kaibigan sa pagsisiyasat sa truck. Sa loob ng sasakyan, nakita nila ang katawan ng kanilang guro sa science, si Dr. Woodward. Napansin ni Joe ang isang mapa sa kanyang kamay, kaya mabilis niya itong kinuha. Sa sandaling iyon, nabuhay ang doktor at sinabihan silang manahimik tungkol sa kanilang nasaksihan. Nagbabala siya na kapag nagsalita ang mga bata, hahantingin nila ang kanilang pamilya at mga kaibigan. Sa takot na mahuli, kinuha ng grupo ang Super 8 camera ni Charles at mabilis na nagmaneho palayo. Kinabukasan, dinala ang film sa tindahan ng camera para i-develop. Nangako si Joe na tutulungan si Charles na tapusin ang pelikula at nagalok pa na gamitin ang video camera ng kanyang ama. Gayunpaman, nangangamba ang huli na tutulungan pa rin sila ni Alice pagkatapos ng nangyari kagabi. Naniniwala siya na baka masyado siyang natakot na ipagpatuloy ang pelikula kasama nila. Ngunit hindi hahayaan ni Joe na may makahadlang sa kanilang pelikula, kaya pumunta siya sa bahay ni Alice para kausapin siya. Habang sinusubukan niyang hikayatin si Alice na bumalik, biglang dumating si Louis. Sinabihan niya si Joe na layuan ang kanyang anak kung hindi ay magkakaroon siya ng malaking problema. Hindi gusto ni Alice ang bastos na ugali ng kanyang ama sa kanyang kaibigan, kaya nagpasya siyang tulungan si Joe at ang kanyang pangkat. Sa sumunod na eksena, bumalik ang gang sa lugar ng aksidente ng tren upang mag-film. Napansin ni Joe na ang tren ay may mga marka ng Air Force, ibig sabihin ay pagmamayari ito ng militar. Nang maglaon, sa restaurant,
Tiningnan niya ang mapa na kinuha nila mula kay Dr. Woodward at nakita ang isang pulang linya na iginuhit sa buong bansa. Naniniwala siya na ito ay isang uri ng landas na patungo sa nakatagong military base. Ngunit binalaan siya ni Charles na huwag magsalita tungkol sa aksidente, kung hindi, lahat sila ay papatayin. Samantala, binisita ni Deputy Jackson ang crash site para makahanap ng ilang sagot. Ang cleanup crew ng militar, na pinamumunuan ni General Nelek, ay tumangging sabihin sa kanya ang anuman maliban sa ang kargamento ay hindi mapanganib. Pinagmasdan ni Jackson ang mga kalalakihan ng gobyerno na nangongolekta ng maliliit na puting cube at gumagawa ng mga plaster cast ng ilang tire truck sa lupa. Alam niyang may nangyayari ngunit hindi lang nila sinasabi sa kanya. Kalaunan ay pumunta siya sa opisina at nagulat sa kanyang senior, si Sheriff Pruitt. Ngunit hindi rin siya pinansin ng huli at pinakiusapan na lamang siyang umuwi at magpahinga. Nang gabing iyon, dumating si Sheriff Pruitt sa gasolinahan para lagyan ng gasolina ang kanyang sasakyan. Bigla siyang nakarinig ng kakaibang ingay na nagmumula sa mga palumpong. Nang mag-imbestiga siya, may humila sa kanya sa dilim at ang narinig lang natin ay ang kanyang natatakot na sigaw. Ang empleyado ng gasolinahan ay dumating kaagad pagkatapos upang suriin kung ano ang nangyari, ngunit siya ay nabigla nang matuklasan ang nadurog na sasakyan ng pulis. Mabilis siyang pumasok sa loob para tumawag sa 911 ngunit isang hindi nakikitang puwersa ang humawak sa kanya mula sa likuran at kinaladkad siya palayo. Kinabukasan, nagkagulo ang bayan nang malaman ng mga residente na nawawala si Sheriff Pruitt. Ang kanyang nasirang sasakyan ay natagpuan malapit sa gasolinahan na ang mga bintana ay ganap na nabasag. Ipinatawag ni Jackson ang mga taong bayan sa karaniwang kapilya at nabalitaan niya ang tungkol sa mas maraming nawawalang tao, alagang hayop, at mga dekoryenteng kagamitan kabilang ang mga oven at generator. Isang matandang lalaki din ang nagreklamo na ang kanyang radyo ay nagpapadala ng mga hindi maunawaan sa loob ng ilang araw. Nagtataka, nakipag-usap si Jackson sa kanyang assistant ng pribado at natuklasan na ito ay frequency ng militar na nagmumula sa malapit na planta ng tubig. Pagkatapos ay pinalipat niya sa kanyang opisyal ang kanilang radyo sa frequency na iyon at hindi nagtagal ay narinig niya ang tungkol sa isang bagay na tinatawag na Operation Walking Distance. Samantala, kinukunan ni Joe at ng mga lalaki ang eksena sa harap ng bahay ni Dr. Woodward na nililinis ng militar. Pinili ni Charles ang lokasyon para tumaas ang production value ng kanyang pelikula. Sa sandaling iyon, dumating si Jackson sa eksena at pinagalitan ng kanyang anak dahil sa hindi pakikinig sa kanya. Sinabi niya sa kanya na huwag makipagkaibigan sa anak ni Luis na si Alice. Pagkatapos ay kinumpis kanya ang video camera at ikinulong siya sa loob ng kotse. Nang makitang nililinis ng militar ang tahanan ni Dr. Woodward, kinumpronta ni Jackson si General Nelek at humingi ng mga sagot. Binanggit din niya ang pagdinig sa mga salitang Operation Walking Distance sa frequency ng radyo. Ikinagulat ito ng general at sa wakas ay sumang-ayon siyang ibunyag kung ano ang nangyayari. Hiniling niya kay Jackson na makipagkita sa kanya sa gabi sa malapit na paliparan. Sumunod ang huli at sabik siyang tumungo sa nasabing lokasyon, ngunit pagdating pa lang niya, inaresto siya at ikinulong sa loob ng selda. Samantala, binisita ni Alice si Joe sa kanyang tahanan at sinubukan siyang kumbinsihin na hindi masamang tao ang kanyang ama. Lasing na lasing si Luis sa malagim na umagang iyon. Hindi siya nakapagtrabaho ng araw na iyon, kaya inutusan si Elizabeth na gampanan ang kanyang shift. Ngunit dahil hindi siya sanay sa kanyang makinarya, nagkamali siya na nauwi sa kanyang kamatayan. Ito ang dahilan kung bakit hindi makalimutan ni Jackson si Luis. Ngunit si Joe, na mukhang mas maunawain, ay nagsabi na hindi niya sinisisi si Luis para sa insidente. Sa sandaling iyon, nalipat ang kanyang atensyon sa kakaibang puting cube na nakita niya sa crash site. Nagsimula itong manginig at bumulusok sa dingding ng may napakalakas na puwersa na nag-iwan ng butas dito. Ikinagulat ito ni Alice at nagmamadali siyang umuwi, kung saan naghihintay sa kanya ang lasing na ama. Nagsimula palang uminom si Luis nang iwan siya ng kanyang asawa para sa ibang lalaki. Pagkatapos ay nagkaroon sila ng pagtatalo tungkol sa kanyang ina na nagudyok kay Alice na tumakas sakay ng bisikleta sa kalagitnaan ng gabi. Sinubukan ni Luis na sundan siya gamit ang sasakyan, ngunit dahil lasing, siya ay bumangga. Nagkamalay siya maya-maya nang marinig niya ang natatakot na sigaw ni Alice. Sa isang nakakagulat na pagbabago ng mga kaganapan, ang parehong nilalang mula sa kanina ay bigla na lang lumitaw at dinukot ang walang magawa na si Alice. Kinabukasan, sina Charles at Joe na walang alam sa nangyaring pagdukot sa kanilang kaibigan,
ay kinuha ang kanilang Super 8 camera na naayos na sa wakas. Pagkatapos ay sinuri nila ang nabuong pelikula at nakita ang kuha sa kakaibang nilalang na umuusbong mula sa isa sa mga nasirang tren. Habang sinusubukan nilang alamin kung ano ang kanilang nakita, nakarinig sila ng malakas na sirena ng air raid. Lumabas sila at nakita ang bayan na inililikas, na ang lahat ay nakadirekta patungo sa lokal na military base. Bagaman gulat na gulat, sumakay sina Joe at Charles sa bus kasama ang iba pang mga taong bayan. Nang makarating sa base, sinubukang hanapin ni Joe ang kanyang ama, ngunit sa halip ay nakatagpo niya ang takot na si Luis. Ibinunyag ng huli na ang kanyang anak na babae ay kanidnap ng isang nilalang ngunit walang naniniwala sa kanya. Si Joe, na nakita ang nilalang sa kanilang mga ni-record, ay nabigla nang marinig ito. Desididong iligtas si Alice, tinipon niya ang mga kaibigan at ang may-ari ng tindahan ng kamera para tulungan silang makabalik sa bayan. Pagkatapos ay lumabas sila ng base at tumungo sa storage area ni Dr. Woodward sa paaralan. Samantala, ipinakita si General Nelek na nakikipag-usap sa nakarate na si Woodward. Sa kanilang pag-uusap, ipinahayag na si Woodward ay bahagi ng pangkat na nag-aaral sa nilalang. Bumalik sa paaralan, nakahanap ang mga bata ng mga film, tape, record, at tala mula sa loob ng storage area ni Dr. Woodward. Mula sa mga materyales na ito, nalaman nila na ang nilalang ay nakarating sa Earth sa kanyang sopistikadong sasakyan noong 1958 ngunit ito ay hawak ng militar sa ilalim ng lupa. Desidido si General Nelek na gamitin ito para sa layuning militar. Isinailalim niya ang nilalang sa pagpapahirap, ngunit naging sanhi lamang ito ng pagkagalit ng nilalang sa mga tao. Natuklasan din ng grupo na ang sasakyan ng nilalang ay naglalaman ng teknolohiya at nang pinaghiwa-hiwalay ay naging maliliit na puting cube na natagpuan nila sa lugar ng aksidente. Dahil nakikipag-usap si Dr. Woodward sa nilalang, nakagawa siya ng telepatikong link dito. Ang kanyang mga tala ay nagpapakita na dahil sa pagmamaltrato ng mga tao, ang nilalang ay nagalit din sa kanya. Habang sinusubukan ng mga bata na maghanap ng higit pa, may ilang mga sundalo na sumugod sa loob at inaresto sila. Pagkatapos ay dinala ang mga lalaki sa isang military bus. Habang nasa daan, nakarinig sila ng malakas na kalabog sa itaas ng kanilang mga ulo. Biglang lumitaw ang nilalang sa harap nila at nagsimulang umatake sa mga sundalo. Sa panahon ng kaguluhan, ang driver ay napatay at ang bus ay bumagsak sa gilid ng kalsada. Sa kabutihang palad ay hindi nasaktan sina Joe at ang mga kaibigan niya at nagawa nilang makatakas sa bintana. Ngunit ang mga sundalo, kabilang si General Nelek, ay hindi gaanong sinwerte dahil brutal na tinapos silang lahat ng nilalang. Samantala, nakatakas si Jackson sa kanyang selda sa pamamagitan ng panlilinlang sa gwardya at itinumba siya. Pagkatapos ay nalaman niya mula sa isang bata kung paano tumakas si Joe patungo sa lungsod upang iligtas si Alice. Nag-aalala siya dahil dito, kaya agad niyang hinanap si Luis at isinama siya para iligtas ang kanilang mga anak. Pagkaraan ng ilang sandali, natagpuan ng dalawa ang kanilang mga sarili sa lugar ng digmaan na may mga tangke at sandata ng militar na bumabaril at hindi makontrol. Lumalabas na ang kaguluhan at pagkasira ay dulot ng alien na nilalang. Si Joe at ang mga kaibigan niya ay nagtago sa bahay ng isang kaibigan ngunit biglang natangay ng pagsabog ang itaas na bahagi ng bahay. Nagresulta ito sa matinding pinsala kay Martin, kaya nagpa siya si Charles na manatili at tulungan siya. Samantala, sumugod sina Joe at Carrie sa sementeryo upang iligtas si Alice. Nalaman ni Joe ang tungkol sa garahe ng sementeryo mula sa mga tala ni Dr. Woodward, kaya naniniwala siyang nagtatago ang nilalang doon. Sa sumunod na eksena, ang dalawang lalaki ay umiwas sa mga pagsabog at matagumpay na nakarating sa garahe. Pagkatapos ay pumasok sila sa pinto at natuklasan ang malaking butas na hinukay ng ilang palapag. Pagbaba nila, napunta sila sa pugad ng nilalang sa ilalim ng water tower ng bayan. Nakahanap sila ng iba't ibang bahagi ng makina, kabilang ang mga bagay na nawawala mula sa mga taong bayan. Nakita rin ng mga lalaki ang ilang individual na nakasabit sa kisame, kabilang ang nawawalang sheriff at si Alice. Ngunit bago nila ito mailigtas, nasulyapan nila ang nilalang na nilalamon ng ibang tao. Bago pa sila maubusan ng oras, inutusan ni Joe si Carrie na sindihan ang mga paputok na dala nila. Ang plano ay nakakagulat na gumana, at ang nilalang ay nag-ambala ng ilang segundo. Ito ay nagpahintulot sa mga lalaki na iligtas si Alice at makatakas kasama niya. Gayunpaman, hindi sila gaanong nakalayo dahil hindi nagtagal ay napunta sila sa lugar na walang madaanan.
Pagkatapos ay naabutan sila ng nilalang at hinawakan nito si Joe. Ngunit nang malapit na siyang kainin ng nilalang, nagsalita si Joe. Kumpiyansa niyang sinabi na kung anuman ang nangyari sa nilalang ay hindi maganda at ang ilang mga tao ay totoong masama. Ngunit hindi ito nangangahulugan na kailangan nitong patayin ang buong populasyon. Nang marinig ang lahat ng ito, biglang nanlaki ang mga mata ng nilalang na tila naiintindihan ang wika ng bata. Pagkatapos ay iniwan sila nito at tumakas sa kadiliman. Si Joe, Alice, at Carrie ay bumalik sa ibabaw at nagtipon malapit sa water tower. Sa sandaling iyon, ang mga kalapit na mekanikal na bagay ay misteryosong lumipad sa tuktok ng tore. Ang trailer truck na may hawak na puting cube ay bumukas din, at ang mga cube ay nagsimulang mag-assemble sa paligid ng mga gilid ng tore. Sa sandaling ito, sina Jackson at Luis ay muling nakasama ang kanilang mga anak, habang ang nilalang ay nagsimulang umakyat sa tore. Ang mga mekanikal na bagay at puting cube ay nag-transform sa malaking spaceship at sumakay ang nilalang dito. Nagtapos ang pelikula habang pinapanood ng lahat ang spaceship na lumipad sa langit at bumalik sa universo ng alien. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.